Anong mangyayari kung mawawala ang internet ng isang taon? May assignment kang kailangang isubmit bago mag 12 midnight at 11:58 na. Kakatapos mo lang kaya binilisan mo na ang pag-send ng assignment mo gamit ang email. Loading, connection failed. Pag minamalas ka nga naman sa dami ng oras na mawawala ang internet, ngayon pa talaga. Inayos mo ang router pero wala pa rin. Namomroblema ka na kung paano mo isasubmit ang assignment mo. Pero ang hindi mo alam, may mas malaki pa palang problema na parating. Ano nga ba ang mangyayari kung bigla na lang mawawala ang internet ng isang taon? Sa unang mga oras ng pagkawala ng internet, wala pang panic na magaganap. Mag-aakala ang ilan na may issue sa internet provider at inaayos ito kaya naka-turn off lang ang internet nila. Siyempre, parte na dyan ang pag-restart mo ng router o ang paglinis nito sa pag-aakala na baka naaapektuhan ng alikabok ang access mo. Di nagtagal, magtatanong ka na sa kapitbahay mong may ibang internet provider at malalaman mo na pati sila ay wala ring internet. Medyo nababahala ka na pero hindi mo pa alam kung ano talaga ang nangyayari. Maya-maya pa ay maingay na sa labas. Nakatira ka malapit sa highway at nakikita mong sobrang lala ng traffic at ang ingay ng mga sasakyan. Lingid sa kaalaman ng marami, may ilang traffic lights at road tolls na nakadepende sa internet upang gumana. Kaya isipin mo na lang kung nasa syudad ka, rush hour at papunta ka sa trabaho mo. Tapos bigla na lang nawala ang internet at hindi na gumagana ang traffic lights. Mas magiging malala pa ang traffic at posible pa ngang mayroong mga disgrasya. Pero hindi lang yan ang maaapektuhan ng pagkawala ng internet pagdating sa travel. Nakadepende rin sa internet ang GPS systems na ginagamit natin para makakuha ng directions papunta sa destination natin. Ngayong hindi na gumagana ang traffic lights, nalilito na ang mga sasakyan kung ano ang dapat nilang gawin. May isang nagmamadali at pinilit magpaandar pero may nabangga siyang sasakyan. Kailangan pa nila maghintay ng mga traffic officers para maging maayos ang flow ng traffic. Siyempre, hindi lang land-based transportation ang maaapektuhan pag nawala ang internet. Nakadepende ang mga airlines sa internet pagdating sa mga booking ng flights at communication sa mga pasahero. Kaya naman, kung walang internet, maraming flights ang madedelay at hindi na magiging convenient ang book ng flights na sana ay nagagawa mo lang sa cellphone mo. Hindi mo agad na konekta sa internet ang mga nangyari, kaya hindi mo na lang ito inisip. Umupo ka na lang sa harap ng TV dahil medyo bored ka na din. Ang tagal nang walang internet. Pero noong naghahanap ng magandang channel, may napansin kang ilang channels na may nakasulat na no connection. Habang tumatagal na hindi pa rin bumabalik ito at nare-realize mo na ang nangyayari. Nababahala ka na. Maliban sa takot, hindi mo na rin makayanan ang bagot sa bahay. Ayon sa datos, ang average person ay gumagamit ng internet halos 7 hours sa isang buong araw. Isipin mo na lang kung mas tatagal pa ito. Pero hindi lang yan ang problema. Pagkatapos ng isang linggo, hindi na masyadong magtatagal ang mga kasama mo sa bahay sa pagligo dahil sa kaka-cellphone sa CR. Magiging hobby mo na din ang magbasa ng mga labels ng shampoo sa tuwing dudumi ka. Pag lumabas ka, mapapansin mo na din na unti-unti nang nagpapanik ang mga tao. Pero hindi lang ito dahil sa pagkawala ng social media o ano pa, kundi dahil naaapektuhan na ang ibang parte ng buhay. Isa sa pinakamapapansin mo ang napakahabang pila sa mga bangko. Bakit nga ba? Kung walang internet, hindi mo pwedeng gamitin ang debit card upang mag-withdraw sa mga ATMs. At syempre, hindi mo na rin pwedeng gamitin ang iyong credit card sa pagbili ng kahit anuman. Hindi na rin gagana ang mga GCash, PayMaya at iba pang e-money apps dahil kailangan nito ng internet upang gumana. Kung may Bitcoin ka man, magpaalam ka na dito dahil hindi mo na rin ito magagamit. Sa madaling salita, cash o cheque na lang ang pwede mong gamitin pambili. Ito ang rason kung bakit marami ang pipila sa bangko upang mag-withdraw over the counter. At dahil walang internet, hindi nila agad makikita kung magkano ang laman ng bank account mo at kailangan pang dumaan sa isang masusing proseso. Ang nakakatakot pa doon, may sapat na pera kaya ang bangko upang maka-withdraw ang lahat. Kung mayroon man, may problema pa rin pagdating sa mga bilihin. Malaki ang ginagampan ng papel ng internet sa pag-ship ng mga bilihing makikita mo sa grocery stores. Ginagamit nila ang internet upang ma-coordinate ng maayos ang pag-ship ng mga products at ngayong wala ng internet, apektado ang bilis ng shipping. Kaya naman, posibleng magkaroon ng shortage sa mga pamilihan.
lalo na sa malalayong lugar dahil sa mga delay ng shipping. Sa mga panahong ding ito, nasa matinding panic na ang mga online content creators na nakadepende sa internet. Dahil hindi pa rin ito bumabalik, wala nang pagkakakitaan ng mga maliliit na content creators dahil hindi na sila makapag-upload ng content. Ang mga malalaking content creators naman na tulad ni Mr. Beast ay nagsisimula na magsisante ng mga empleyado dahil nagkakaroon na sila ng losses sa pagkawala ng internet. At hindi lang ito ang sitwasyon para sa YouTube content creators. Kabilang na dito ang content creators sa Facebook, mga streamers sa Twitch, mga podcast hosts sa Spotify, mga brand ambassadors sa Instagram at iba pang kumikita sa online platforms. Pagkatapos ng isang buwan, mas lalala pa ang ekonomiya ng bansa. Maraming financial markets ang maaapektuhan ng pagkawala ng internet tulad ng stock markets at bond markets. Dadagdag din dito ang dami ng mga tao na mawawalan ng trabaho dahil nakadepende ang kanilang trabaho sa internet. At hindi lang ang mga content creators ang tinutukoy ko, kundi marami pang iba. Ayon sa datos, nasa 1.3 million Filipinos ang working from home na nakadepende ang trabaho sa internet. Kung mawawala ang internet, mawawalan rin sila ng trabaho at mahihirapang humanap ng bago, lalo na at ito ang field na nakasanayan nila. Sa mga panahong ito, magsisimula na ring magsisante ng mga empleyado ang malalaking companies na nakadepende sa internet para sa kanilang negosyo. Ilan sa mga ito ay ang Google, Facebook at Amazon. Ilang buwan pa ang lilipas at mag-iiba na ang mundong ginagalawan natin. At tila umatras tayo ng ilang taon. Imbes na sa Messenger ang communication at video call, babalik na ang pag-text at pagtawag gamit ang landline. Dahil wala ng streaming services, nakahiligan ulit ng mga tao ang mga teleseryeng napapanood sa mga TV channels na hindi kailangan ng internet. Babalik muli ang newspaper dahil hindi mo na nababasa online ang mga importanteng balita sa bansa. Dadami ang kita ng mga bookstores dahil wala ng e-books na pwedeng basahin sa mobile device. Siyempre, babalik din ang radio para sa mga taong mahilig makinig sa podcasts. Pwede nila itong gamitin kapalit. Sa kalsada naman, dadami ang mga traffic enforcers dahil hindi na nakadepende sa traffic lights sa mga sasakyan. Makikita mo rin na mas maraming tao sa labas dahil wala na mga Grab Food o ano pang apps na pwede mag-deliver sa iyo ng pagkain. Kaya naman, ang mga tao na ang mismong lalabas upang bumili. Mapipilitan na rin ang mga tao na makipag-usap ng personal sa mga kaibigan nila dahil hindi na pwede ang video calls o Skype. Oo, may mga negative effects na mararamdaman ng mga tao kapag nawala ang internet ng isang buong taon. Lalo na at nakadepende na tayo sa internet sa maraming aspeto ng ating buhay. Gayunpaman, kung mawala man ito ng isang taon, matututo rin tayong mamuhay ng walang internet dahil nagawa na natin ito noon. Lalo na at naimbento lamang ang internet noong January 1, 1983. Sa katunayan, may ilang mga bansa na nag-iisip na gumawa ng off switch para sa internet upang maagapan ang sobrang paggamit ng mga tao nito. Maliban doon, maraming parte din sa mundo ang hindi maaapektuhan kung mawawalan man ng internet. Siyempre, hindi naman lahat ng tao ay may access sa internet. Sa katunayan, mahigit sa 30% ng mga tao sa mundo ang hindi makakaalam na wala na palang internet. Ayon sa UN.org, nasa 2.9 billion na tao mula sa 8.1 billion na ating current global population ang walang access sa internet. Ibig sabihin, isa sa bawat 3 tao ay walang access sa internet. Kaya naman, habang nag-a-adjust ang iba sa pagkawala ng internet ng isang taon, ang mga taong ito ay magpapatuloy lang sa kanilang nakasanayang pamumuhay. Pero ang tanong, posible nga bang mangyari ito? Ang simpleng sagot ay, oo, pero malabo. Ang internet ay binubuo ng global networks at napakaraming computers. Hindi ito nakaprogram sa iisang supercomputer lamang at marami itong mga parts. Sa madaling salita, kahit maging offline ang ilang mga parte nito, hindi pa rin mawawala ang buong internet na maa-access ng ibang tao. Kaya naman, huwag ka na mag-alala dyan kung natakot ka sa possibilities kapag mawawala ang internet dahil halos imposible itong mangyari. Makakapag-social media at makakapanood ka pa rin ng aming mga videos. Kaya ang tanong ngayon, kaya mo bang mabuhay na walang internet sa loob ng 1 taon? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.